الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid ay isa na namang request ang aking tatalakayin kaugnay sa paggamit ng misbaha o kaya ay subaha o tinatawag na pasbe sa wika namin, kung ito nga ba ay pinahihintulutan o kaya ay bid'a. Pangalawa na na-request sa akin, kung mayroon bang particular na bilang ang pagtatasbih o pag-alala, yung adhkar, at kung sakali na may binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam na bilang, ay kinakailangan ba ay hindi na ako pwedeng lumagpas sa bilang na yan? Halimbawa, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng sino mang masabi niya ito ng 4 na beses o 100 beses, hindi na ako pwedeng dumagdag doon kasi matatawag na ba itong bid'a? So ito po yung tatalakay natin sa gabing ito. So unang-unang pag-uusapan po natin ay meron po akong hiniram sa aking kasama. Ito po ang pag-usapan natin. Kung ito ba ay pinahihintulutan o ito ba ay bid'a. Ang bid'a ay isang gawaing makabago sa relihiyong Islam na walang orihinal na pinanggalingan mula sa batas ng Islam. Kaya siya nagiging bid'a dahil siya ay isang uri ng pagsamba na walang orihinal na pinanggalingan. Yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Ano nga ba ang katotohanan? Hindi po tayo nagsasabi na mas magaling tayo sa mga scholar natin. Tayo po ay magpaparating lamang mula sa mga opinion ng ating mga ulama at pipili po tayo inshallah mamaya sa abot ng ating makakaya kung saan ba sa mga pananaw na ito ang pinakamainam na nakikita natin. Kasi may nagsasabi na bid'a, may nagsasabi na walang problema. So, ano nga ba ang hatol sa paggamit ng misbaha? So, ito po ang tawag ng ating mga scholar dito ay misbaha or subaha. Tinatawag naman sa amin sa Mindanao na pasbe. So, pagka ganito, magsasabi ako ng subhanallah. So, magaganito po, subhanallah, 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 o kaya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. So, ang alam ko, hindi ko kasi nabilang eh. Ang alam ko, ang bilang nito ay 33. Usually, ginagamit po talaga ito, lalong-lalo na po sa pagkatapos ng sala. Pagkatapos magdarasal, ay nagpapasbi po, nagtatasbi po yung mga special po yung mga matatanda po sa atin. So actually, nakita ko na po ito sa mga matatanda po natin na madalas po talaga nilang ginagamit yung ganito, yung misbah. Ito nga ba ay bid'a o hindi ito bid'a? So nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama tungkol po sa bagay nito. Hindi po napagkasunduan ng ating mga ulama na ito ay bid'a. Pero unang-una, ang napagkasunduan ng ating mga scholar na ang pinakamainam na gagamitin sa pag-dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating mga daliri. Yan po ay napagkasunduan ng ating mga scholar na ito po ay sunnah. So, punta muna tayo sa pinakamainam, okay? So, unawain niyo po muna mga kapatid na sumusubaybay po sa pagtalakay natin sa mga batas ng Islam na nagkasundo po ang ating mga scholar na ang pinakamainam po talaga ay daliri. Itong daliri natin ang gagamitin natin sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya ang mga babae sa time niya na ang gamitin nila sa pag-dhikr ay ang kanilang mga daliri. Inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan na ang gamitin nila sa pagbibilang ng kanilang dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanilang mga daliri. Bakit? Dahil ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, li'annahunna
mas'ulat wa mustantakatun yawmal qiyamah. Bakit? Dahil itong mga daliri natin na ito, yung mga parte ng katawan kasi natin, ito po yung magsasalita sa kabilang buhay. Tatanungin itong mga parte ng katawan natin sa kabilang buhay at sila po ang sasagot. So makakatulong po sa atin ang paggamit natin sa ating mga daliri sa kabilang buhay sa pagsagot sa mga katanungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsasalita ito. Qalu man antaqakum? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Sino bang nagpasalita sa inyo sa mga parte ng katawan natin? Ay magtataka ang isang tao sa kabilang buhay. Paano ka nakapagsalita? Ang nagpasalita sa amin ay ang siyang may kapangyarihan na bigyan kakayahan na makapagsalita ang lahat ng bagay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin mga kapatid, wala tayong magiging problema kung ang gagamitin natin ay ating mga daliri, kasi ito po ay sasaksi po sa atin sa kabilang buhay. Ang mga daliri natin ay siyang sasaksi po sa atin sa kabilang buhay, ang ating mga daliri sa pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gusto lang naman natin pag-usapan dito, paano kung ang isang tao ay gusto niyang gumamit ng misbaha? Maaari na nahihirapan siyang gamitin ang kanyang daliri sa pagbibilang. Halimbawa, pagkatapos ng sala, mayroong 33 tasbih, yung subhanallah, 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 subhanallah. Mayroon din 33 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Then pagkatapos ay mayroon ulit 33 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngayon, mayroon mahina sa pagbibilang. Minsan kasi yung isang ganito, katumbas dito, pag natapos mo ay 33 na po yan. Hindi ko po kasi nabilang to. Meron pong ganun na ginawa po talaga na misbaha na ang bilang po niya ay 33. Kaya mas madali para sa kanila yung pagbibilang. Subhanallah, 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 subhanallah. Kaya lang, ang tanong dito, pinahihintulutan ba na gumamit ka ng ganito sa pagbibilang ng tasbih? Sa pagbibilang ng adhkar, maging ito man ay sa pagkatapos ng sala. O kaya ay maliban pa dito, kung saan magkakaroon ka ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagaya halimbawa sa pagbigkas ng subhanallah wa bihamdihi 100 beses, babanggitin mo ng 100 beses yun, o anumang mga adhkar na may bilang na binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag umabot ang dami niya sa ganito kadami, ay mayroon pong ganitong karami ang gantimpala. So ang tanong dito, yan ba ay sunnah, pinahintulutan o bid'ah? Nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Hayaan nyo na tingnan natin ang ilan sa mga sinabi ng ating mga scholar tungkol sa usaping ito. Mayroon sa ating mga scholar ang nagsabi na ito ay pinahihintulutan. Ang paggamit ng misbaha o ng tasbih o ng subha ay pinahihintulutan. At isa sa mga nagpagbanggit nito ang ilan sa mga scholar ng Hanafiya, ilan sa mga scholar ng Shafi'iyya, at pinili ito ng scholar o ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, at pinahintulutan din ito ni Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah. At sabi nga ni Sheikh Bin Baz na kung nahihirapan ng tao na magbilang ay walang problema na gamitin niya ito. Pero itong si Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah, si Sheikh Bin Baz rahimahullah, sa mga huling scholar natin, ang sabi pa rin nila na ang pinakamainam ay iwasan natin ito. Sila na mga nagpahintulot na gamitin ito sa mga huling scholar natin, ang naipapayo pa rin nila na ang gamitin natin ay ang ating mga daliri. Kahit na ito ay pinahintulutan nila. Pero hindi naman nila ito sinabi na ito ay bid'ah. Hindi nila sinabi na ito ay bid'ah. Bakit nila nasabi na hindi ito bid'ah? Dahil sabi nila, mayroon itong pinanggalingan. Mayroong pinanggalingan
mula sa mga sahaba at sa mga tabi'in na gumagamit ng ganito. Hindi po ito gumagamit sila ng butil o kaya ay yung may binibilang. Sa mga nagsasabi mula sa mga ulama na ito ay pinahintulutan ay mayroon po silang katibayan. So unang babanggitin muna natin ang kanilang katibayan. Pagkatapos ay isusunod natin ang pananaw na nagsasabi na ito ay bid'ah. Yan. So ano ang katibayan na nagsasabi na ito ay pinahintulutan? So itong mga babanggitin ko po sa inyo, hindi ito napagkasunduan ng mga muhaddithun, ng mga nagsasalaysay ng hadith o isa sa mga maalam sa hadith na ito po ay sahih. May nagsabi na mahina ang hadith na ito, may nagsabi na ang hadith na ito ay sahih. Kung saan po ay pwede po siyang gawing katibayan. Yan. Okay. Unahin natin. Ang isa sa asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Ummu al-Mu'minin Safiya, sabi nga ang ibang pangalan niya ay si Juwairiya, na isalaysay ni isa sa mga sahaba niya nagkakamali, Sa'd bin Abi Waqqas, na nabanggit ito ni Safiya, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayna yadayya 4,000 nawatin usabbihu biha. Yan. Isa sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang mga butil, maaaring butil ng tamar, na ang dami ay 4,000. Yun yung binibilang niya sa pag-alala sa Allah. So, sinasabi niya, 4,000 na ganito mo kadami. Bawat butil, mayroong dami na 4,000 ang isa sa asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Safiya. Na binibilang niya yun sa pag-dhikr niya, subhanallah, 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 subhanallah. 4,000. At nakita ito sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung makita ito sa kanya na meron siyang ganung kadami na botil, usabbihu biha, sabi niya, na kung saan ito yung binibilang ko sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faqala laqad sabbahti bihadhihi, sabi niya, ginagamit mo ba ito sa pagtasbih, itong 4,000 na ito? So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki bi akthari mimma sabbahti bihi, gusto mo bang turuan kita na mas marami pa diyan sa binibilang mo ang gantimpala? Gusto mo ba, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na turuan kita na mas marami pa ang gantimpala diyan sa 4,000 na yan? So nakita nyo, hindi siya pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gamitin ang butil sa pagbibilang. Bagkus tinuruan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ng isang word, isang kalima na bibigkasin niya na mahihigitan pa niya ang dami ng gantimpala, ng dami ng butil na kanyang binibilang. So ito po yung katibayan na pinanghahawakan ng mga nagsasabi na hindi bid'a ang paggamit ng pasbih. Dahil, bakit? Dahil ang kanyang asawa na si Ummu o si Safiya radhiyallahu anha ay hindi siya pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gumamit ng butil sa pagbibilang ng pasbih. Ibig sabihin, kaya nila nasabi na hindi bid'a kasi may original sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gumawa nito. So ito yung dalil, ito yung katibayan nilang nagsasabi na hindi bid'a. Bagkus tinuruan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong sasabihin niya. Faqala bala allimni, faqala quli subhanallahi adada khalqihi. Bagkus sabihin mo ya Safiya ang salita, ang dhikr na subhanallahi adada khalqihi. Mas malaki pa ang gantimpala niyan kaysa sa binibilang mo na 4,000 na butil. So dito, hindi siya pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, hindi sinabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na, ya Safiya, iwasan mo yan. Hindi siya sinabihan ng ganun. Pagkus tinuruan siya ng propeta na mas mainam doon sa kanyang binibigkas na tasbih, na
mahihigitan pa niya ang 4,000 na yun na binibilang niya. So walang dalil doon na pinagbawal. Pangalawa, okay, pero bago yun, itong hadith na ito na binanggit ko ay hindi po nagkasundo ang mga scholar kung ito ba ay malakas o mahina. Kaya hindi nakawala ang hadith na ito na may nagsabi na ito ay mahina at may nagsabi na ito rin ay malakas. So hayaan nyo, nababanggitin ko sa inyo, ang nagsabi na ito ay mahina at ang nagsabi na ito ay malakas. Si Imam At-Tirmidhi rahimahullah, sabi niya ang hadith na ito ay hadithun gharib. La na'rifuhu min haythu Safiya illa min hadha al-wajh. Min hadith Hashim bin Sa'id al-Kufi. Wa laysa isnaduhu ma'ruf. So para kay Imam At-Tirmidhi, ang hadith na ito ay hindi malakas. Wa qad da'afahu al-Albani fi da'if at-Tirmidhi wa qala anhu munkar. Si Sheikh Albani rahimahullah, ang sabi niya sa hadith na ito ay mahina. Kumbaga, yung kayong gumamit ng hadith na ito na inyong basihan na hindi pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Safiya na magbilang ng butil, ang inyong pinagbabasihan na hadith ay mahina ayon kay Sheikh Albani rahimahullah. Pero meron sa mga scholar natin na nagsabi na ito ay sahih. At ito ay nabanggit ni Ali Al-Qari sa kanyang libro na Mirqatul Masabih. Na ang hadith na ito ay sahih. Sabi ni Ali Al-Qari. Nabanggit sa libro na Mirqat Al-Masabih, faqala, hada aslu sahihin litajwizi as-subha. Ito ay katibayan, sabi niya, ito ang original na nagpapatunay na pwedeng gumamit ng pasbih o misbah. Bitakririhi sallallahu alaihi wasallam fa innahu fi ma'naha. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinang-ayunan niya, hindi siya nagbawal. At nabanggit din ito sa libro na Tuhfatul Ahwazi. At sinabi naman ni Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar, na ang hadith na ito ay hadithun hasan. Yan. So nakita niyo po mga kapatid, may nagsabi na mahina, may nagsabi na sahih, si Ali Al-Qari at saka si Ibn Hajar, nabanggit niya na ang hadith na ito ay hasan. So walang problema. Pangalawang hadith na nagpapatunay sa mga nagsasabi na hindi ito bid'ah. Si Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, naisalaysay niya annahu dakhala ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin bayna yadayha nawa aw qala hasab yusabbihu bihi. Nakita ni Sa'ad bin Abi Waqqas kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita nila yung babae. Ayon sa ibang riwaya na ang babae na ito ay asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila na siya ay nagtatasbih na may binibilang na butil. Yan, nakita nila na siya ay nagbibilang ng butil. Nakita nila itong babaeng ito, sabi sa ibang riwaya, sa ibang salaysay na hadith, na ito daw ay asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niya na nagbibilang ng butil. Ibig sabihin, hindi kamay ang kanyang binibilang. Ala ukhbiruka bima huwa aysaru alayka min hada aw afdal? Gusto mo ba, sabi niya, na turuan kita na mas madali kaysa sa pagbibilang mo na yan at mas mainam dyan si binibilang mo na yan? So tinuruan niya ng dhikr, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala na mas marami, mas mainam pa doon sa dami ng kanyang binibilang. Hanggat sa binanggit niya na subhanallahi adada ma khalaqa fis sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma bayna dhalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wa wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillahi mithla dhalik la wala hawla wala quwwata illa billah mithla dhalik. So tinuruan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi siya pinagbawalan. Ito ang pangalawang katibayan ng mga nagsasabi na hindi bid'a ang paggamit ng misbah o fasbih. Ito ang pangalawang katibayan nila. Ganun pa man, hindi rin po naligtas ang hadith na ito na sinabi nila na ito po ay mahina rin. Ganun din, may nagsabi rin ang hadith na ito ay sahih. So hayaan nyo, nabanggitin ko po sa inyo yung hadith na ito. Ang hadith na ito na pangalawa, ganun pa rin, rawahu Tirmidhi.
wa Abu Dawud min tariqi Sa'id bin Abi Hilal an Khuzaimah an Aisha binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha. Sabi ni Sheikh Albani rahimahullah, Khuzaimah hada majhul. Si Khuzaimah sabi niya hindi kilala. Ganun din ang sinabi ni Imam Al-Zahabi tungkol kay Khuzaimah sa kanyang libro na Al-Mizan. Si Khuzaimah ay la yu'raf. So hindi kilala si Khuzaimah dito. Kaya ang hadis na ito ay mahina. At isinama ito ni Sheikh Albani sa kanyang libro na As-Silsila Ad-Da'ifa na ang hadis na ito na binanggit ko na nakita ni Sa'ad bin Abi Waqqas yung babae, na sabi ni Sheikh Albani na ang hadis na ito ay da'if. Mahina ang hadis na ito. Ganun pa man, si Sheikh Albani ang sabi niya ang hadis na ito ay mahina, kagaya rin po kanina, ang sabi rin ni Ibn Hajar na ang hadis na ito ay sahih. At sabi ni sabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar, wa rijaluhu rijalus sahih. So ang mga sanad, yung nagsalaysay, chain of narration ng hadith ay sahih. Walang problema, sabi ni Ibn Hajar. Ganon din si Al-Hakim, wasahahahu Al-Hakim. Sinabi ni Al-Hakim na ang hadith ay sahih. وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. So, ganun din mga kapatid. Hindi rin nagkasundo ang mga scholar na ang hadis ay mahina. May nagsabi rin ng hadis ay sahih. So, dumadami po yung hadis mga kapatid. At alam niyo ba, kahit na yung hadis ay mahina, kapag ka dumami, idha kasurat turuquhu, pag dumami ang hadis, lumalakas. Lumalakas yung hadis at nagiging katibayan kahit na po humihina po yan. So meron na tayong dalawang hadis na nabanggit na kahit na ito ay hindi naligtas sa kahinaan, pero dumadami. Kaya umaabot sa punto, ang katibayan na nagsasabi na hindi ito bid'a ay may basihan. Yan. Dadako tayo sa ilan sa mga sahaba na gumagamit ng butil sa pagbibilang. Alam nyo ba na si Abu Hurairah radiyallahu anhu ay mayroon siyang 2,000. Mayroon siyang 2,000 na butil na araw-araw niyang tinatapos yun sa pagbibilang, sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Hurairah radiyallahu anhu ang isa sa mga sahaba na may pinakamaraming sa ulo na hadith mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagbibilang ng butil sa pagtatasbih. Si Abu Hurairah radiyallahu anhu. Masasabi ba natin na si Abu Hurairah ay gumagawa ng bid'ah? Kailanman hindi natin masasabi yun. Radiyallahu anhum wa radu'an. Sila ay pinuri na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya imposible na gumagawa si Abu Hurairah ng bid'ah. 2,000 na butil ang kanyang binibilang sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang isa sa mga katibayan na nagsasabi na hindi ito bid'ah. Nabanggit ni Ikrimah sa libro na Al-Bidayah, sa history na Al-Bidayah wa Nihaya, wa kana Abu Hurairah yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah. Subhanallah. Sa libro naman na Al-Bidayah wa Nihaya, ang bilang ng butil na binibilang ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na isalaysay ni Ikrimah at nabanggit ito sa libro na Al-Bidayah wa Nihaya, na 12,000 ang dami ng butil na binibilang ni Abu Hurairah. Hindi lang po 33. Hindi lang po 33 ang binibilang ni Abu Hurairah. Mayroon siyang butil na napakadami na binibilang na yun araw-araw, 12,000. Subhanallah, 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 alhamdulillah. 12,000 ang dami. Subhanallah. Si Abu Hurairah radiyallahu anhu gumawa ng ganun. Isa na naman sa mga minsadati tabi'in, isa sa mga pinuno ng mga tabi'in, hindi siya sahaba, sumunod sa mga sahaba, si Khalid bin Ma'dan. Si Khalid bin Ma'dan. Kana yusabbihu fil yawmi 40,000 tasbiha.
nabanggit sa libro na Tarikhul Islam lil-Dhahabi. Sa libro na Tarikh al-Islam lil-Dhahabi, na si Khalid bin Ma'dan ay mayroon siyang 40,000. Subhanallah, napakadaming butil. 40,000 ang kanyang binibilang araw-araw. 40,000 na butil binibilang niya araw-araw. Subhanallah, subhanallah. Saan natin ilalagay? Sobrang dami. So ito yung isa sa mga basihan ng mga nagsasabi na hindi bid'ah. Actually, isa-isa ko po muna mga kapatid. Din mamaya, dadako po tayo sa nagsasabi ng bid'ah para po mas maunawaan po ninyo at hindi po magulo yung paliwanag natin. Sa mga interesado po makinig, ha? Kasi ang kaya ko po ginagawa ito mga kapatid, binabanggit ko po yung mga opinion, opinion ng mga ulama para po hindi po kayo malito, para po alam po ninyo kung paano po nagkaroon ng opinion dito mga ulama, kung ano po yung kanilang pinagbasihan, ano naman ang pinagbasihan dito para po kahit na maka-encounter kayo dito, hindi kayo maguguluhan. Ito po ang kainaman sa pag-aaral at pakikinig po ng kaalaman. Pag nainidetalye po natin. So isa sa mga tabi'in, 40,000 ang kanyang hindi lang po 33, 40,000 ang kanyang binibilang na pasbe. Isa sa mga maliliit na mga tabi'in, isa sa mga maliliit, hindi sa kibaru tabi'in, min sigar at tabi'in, si Umair bin Hani, nabanggit sa Siyar A'lam an-Nubala. Sa libro na Siyar A'lam an-Nubala, yusabbihu kulla yawmin 100,000 tasbiha. Subhanallah, mas matindi pa to. Mas matindi itong si Umair bin Hani. Alam niyo ba kung gaano kadami ang kanyang pasbe araw-araw? Kung gaano kadami ang kanyang binibilang na butil sa pagbibilang ng pasbe? 100,000. Subhanallah. 100,000 ang kanyang pasbe. Hindi lang kamay binibilang niya, pasbe ang kanyang binibilang. 100,000 ang dami. Araw-araw yan. So ito po mga kapatid yung basihan na nagsasabi na hindi bid'ah. Pero ganun pa man. Itong mga scholar natin na nagsabi na hindi bid'ah ayon sa mga katibayan na binanggit natin, ang sinasabi pa rin nila na ang pinakamainam ay daliri pa rin natin ang gagamitin natin. Kasi gaya ni Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah, mas nakaka-focus ka na mabuti, mas nakakapag-concentrate ka kapag kamay ang binibilang mo. Pangalawa, mas malayo sa pakitagtao. Kaya daw mas mainam pa rin na gamitin natin ang ating kamay kaysa sa gagamit po tayo ng ganito kasi mas malapit po sa pakitagtao. Sa silang mga nagsasabi na hindi naman ito bid'ah. Si Imam Ash-Shawkani rahimahullah, binanggit niya sa kanyang libro na Nailul Awtar na walang problema na gumamit ng ganito. Yan. Okay, so isa lang malinaw po mga kapatid, ang ilan sa mga scholar natin na binanggit ko po sa inyo na nagsasabi na hindi naman ito bid'ah. Ilan sa mga scholar ng Hanafiya, ng Shafi'iyya, at pinili ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ni Sheikh bin Baz, ni Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah, maliban pa sa kanila, si Imam Ash-Shawkani rahimahullah, na walang problema na gumamit tayo ng pasbe. Dadako tayo sa nagsasabi na bid'ah. Mayroong pananaw na nagsasabi na ito po ay bid'ah. Ibig sabihin, pag gagamit ka ng ganito, ito daw ay gawaing ligaw. At ito ang pananaw ng ilan sa mga scholar ng Hanafiya. At sumang-ayon dito si Sheikh, sa huli mga scholar, halimbawa, si Sheikh Albani. Si Sheikh Albani rahimahullah, sinabi niya na ito daw ay bid'ah. Sabi ko nga kanina sa inyo, yung mga hadith na binanggit ko sa inyo, siya mismo ang nagsabi na yung mga hadith kanina na binanggit ko sa inyo, lahat yun ay da'if, mahina, ayon kay Sheikh Albani rahimahullah. At isa sa katibayan niya na ito po ay bid'ah, si Abdullah bin Mas'ud, na sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nakita niya sa isang babae na mayroon siyang ganito, nagpapasbi, at pinutol niya ito sa kanya. Hinila niya at kinuha niya sa kanya. Si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hindi niya pinahintulutan yung isang babae na
gumamit ng pasbih. Ayon sa Salaysay As-Salt bin Bihram, qala marra Abdullah bin Mas'ud bi imra'atin ma'aha tasbihun tusabbihu bihi faqata'ahu wa alqahu. Napadaan si Abdullah bin Mas'ud sa isang babae na mayroon siyang ganito at nagpapasbih at kinuha sa kanya ito ni Abdullah bin Mas'ud at pinutol ni Abdullah bin Mas'ud at kanyang itinapon. Yan ang dalil ng mga nagsasabi na ito po ay bid'ah. Pangalawa, summa marra bi rajulin yusabbihu bihasa fadarabahu bi rijlihi. Subhanallah. Summa qala laqad sabaqtum rakibtum bid'atan zulma wa laqad ghalabtum ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilma. So dito mga kapatid, si Abdullah bin Mas'ud talagang ipinagbawal niya ang paggamit ng ganito. Si Abdullah bin Mas'ud kasi talagang yung babae hinila niya, pinutol niya yun. Tapos yung lalaki sinipa pa niya. Yung lalaki. Dahil sa gumagawa ng bid'ah. Si Abdullah bin Mas'ud, yung nakita niya yung lalaki na yun. At isa naman sa pinanghawakan ng ilan sa mga scholar natin na nagsabi na hindi ito bid'ah. Si Abdullah bin Mas'ud, sa time na nakita ni Abu Musa al-Ash'ari yung mga tao doon sa loob ng masjid na mayroon silang binibilang na pag sabay-sabay na binibigkas na subhanallah, alhamdulillah, mi'at marra, tag-isang daan na subhanallah, tag-isang daan, sabay-sabay, nagalit si Abdullah bin Mas'ud sa kanila. At nung magalit si Abdullah bin Mas'ud sa kanila na sila ay may binibilang ng mga pisbaha, hindi nabanggit doon sa hadith na ang ipinagbawal ni Abdullah bin Mas'ud ay ang pagbibilang ng pasbih. Ang pinagbawal niya doon sa kanila ay ang gawain nilang bid'ah na sabay-sabay. Yun po ang mafhum ng hadith na nabanggit. Hindi lang iilan, wa kam min musibil khairi lan yusibahu. O wa kam min muridil khairi lan yusibahu. At hindi lang iilan sa gusto ng mabuti pero hindi niya nakukuha ang gantimpala. Gustuhin mo man ng mabuti. Kung sabay-sabay kayo magdidikir, subhanallah, sabay-sabay tayo magdidikir, mabuti man ang layunin natin, pero walang gantimpala kasi yun ang bid'ah. Pero hindi nabanggit doon sa hadith na si Abdullah bin Mas'ud ay pinagbawalan niya sila na gumamit ng pasbih. So dito mga kapatid, actually mahaba pong usapin, kung tutuusin, i-detalye ko po sa inyo, wala po akong oras. Kabuuan, bilang kabuuan, hindi po tayo mag-i-stricto tungkol sa paggamit nito. Lalong-lalo na po yung mga hirap pong gumamit o magbilang. Wala pong problema, kapatid, brothers and sisters, na gumamit po kayo ng pasbih. Okay lang po yan. Basta po sa kondisyon, maiwasan nyo po ang pagpapakitang tao, yung riya. Okay? Pangalawa, kung nahihirapan po kayo magbilang. Dahil kung hindi po kayo nahihirapan na magbilang, ang maipapayo ko po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong daliri dahil po ang mga daliri natin ang siyang magsasaksi para po sa atin sa kabilang buhay. At yan po ang sunnah ay ang daliri dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam wala pong naitala na siya ay gumamit ng ganito. Ang ginamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang kanang kamay. Sa ibang hadith, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay. At ang pinakamainam na ginagamit siyempre sa lahat ng bagay ay ang kanan. Kung isasama mo yung kaliwang, gamitin mo lang problema. Yun po ang may papayo ko po sa inyo. Kamay o daliri po ang gamitin natin kaysa sa ganito. Pero kung sakali na mayroon pong gagamit ng ganito mga kapatid, huwag po nating husgahan. Huwag po nating husgahan agad dahil hindi po natin alam ang kanilang intensyon. Kaya yung nagsasabi na ito po ay bid'ah ay hindi po natin agad-agad masasabi na ito po ay bid'ah kasi mayroon pong mga basihan ang mga nagsasabi na hindi ito bid'ah ayon po sa mga nabanggit ko po sa inyo kanina. So inshallah malinaw po mga kapatid, inuulit ko po, hindi po matatawag na bid'ah ang paggamit nito, bagkus ang pinakamainam ay daliri pa rin po ang gagamitin natin. Okay, so yan po may papayo ko, pero kung sakali na may nakita po kayo na gumagamit ng ganito, huwag niyo po silang sabihan agad na bid'ah. Wallahu a'lam. Pangalawa, ngayon tapos na po tayo sa paliwanag nito. Ang susunod na ipapaliwanag natin ay tungkol po sa
particular na bilang. Kasi ito po natanong po ako dito, kaya pinagbigyan ko po yung request. Paano ko nadagdagan ko yung 100 na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Paano ko nadagdagan ko yung 4 na beses na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nakagawa ba ako ng bid'ah? Dahil dinagdagan ko? Unang-una, ang original ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, unlimited. Nakuha? Ang original ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang particular na bilang. Ulitin ko mga kapatid para mas maunawaan ninyo. Ang original ng pagbibilang ng dhikr ay wala pong bilang yan. Maliban lang po sa may mga particular at oras at panahon na binigyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng bilang. Dahil ang original po ng dhikr ay hindi po yan nakatakda o may particular po na bilang. Ang original po yan, bahala ka na. Umaga at hapon, damihan mo na ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang original. Basahin natin ang dalil o katibayan tungkol po sa bagay na ito. Unahin natin ang mga binanggit ng Allah. Actually, napakarami pong dalil, katibayan. Pero kukuha lang tayo ng konti kasi wala po tayong oras para hindi po masyadong mapahaba. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Wasabbihuhu bukrataw wa asila. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, umalala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng madalas na pag-alala. At lumuwalhati kayo sa Kanya sa umaga at hapon. Yan. Ang original po mga kapatid, ay dadalasan po natin ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po original. Yan po sinabi ng Allah. Unlimited po ang original ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa sa ibang aya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. At silang umaalala sa Allah ng madalas. At sa ibang aya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. At silang mga kalalakihan na madalas na umaalala sa Allah at mga kababaihan na madalas na umaalala sa Allah, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ay pinangakuan sila at pinaghandaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, wa ajran 'azima at paraiso. Yan, so marami pong hadith o aya sa Quran na nagsasabi na unlimited po ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong bilang yan. Ikaw na pong bahala. Kasi may tinanong kasi ako, Ustad, kung lalagpas po ako sa bilang na may binanggit. Mamaya darating po tayo, mamaya magbabanggit po ako sa inyo ng dalil na ang propeta nagbanggit ng katibayan o nagbanggit ng bilang, tapos pag nagawa mo ganito kadami, ito po ang gantimpala. Pag nagawa mo ganito kadami, ito po ang gantimpala. At babanggitin ko po mamaya ang mga sinabi po ng mga ulama natin para po mas maunawaan po ninyo ito ng mabuti ang usaping ito. Okay? Para po lumawak po ang inyong kaalaman, lumawak ang ating kaalaman, lahat, pati po ako. Okay, isang hadith, magbabasa rin tayo ng hadith na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol po sa pag-alala ng madalas ay unlimited po. Kagaya po na pag-istighfar, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Umalala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay mapagpatawad. So dito, hindi po nagbanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung gaano po kadami ang pagbigkas mo ng astaghfirullah. At alam nyo ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nasa isang araw ay nakakapagbigkas ako ng astaghfirullah ng 70 beses. Sa ibang riwaya, sa ibang salaysay ng hadis, 100 beses. At nabanggit ko po sa inyo kanina na yung mga sahabat tabi'in, libu-libong beses silang nagdidikir. Napakadami. Si Abu Huraira, 12,000. Si Umar bin Hani, 100,000. Si Khalid bin Ma'dan, 40,000. Subhanallah. So napakadami ang kanilang pag-alala araw-araw sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mamaya na po mga kapatid, sasagutin ko po ang inyong kasagutan. Okay? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagbanggit niya doon ng 70 beses hanggang 100 beses, hindi po ito nangangahulugan na hanggang doon lang po yung istighfar. Bagkus ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar
Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haythu la yahtasib. Ang sino man sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dalasan niya, dalasan, hindi nagsabi ang propeta ng 70 lang at 80 lang, 100 lang. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar. Ang sino man dalasan niya ang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kung siya ay nasa kahirapan, paluluwagin sa kanya ng Allah ang kanyang kahirapan na yan. Wa min kulli hammin faraja. At kung mayroon siyang problema, stress, bibigyan ng Allah ng gamot yan. Wa razaqahu Allah min haythu la yahtasib. At bibiyayaan siya ng Allah nang hindi niya alam saan nanggagaling. Si Ahmad bin Hanbal, nakita niya yung lalaki na madalas na umaalala sa Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habang gumagawa ng kinapay, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Madalas na gumaganon. Hindi siya sinabihan ni Ahmad bin Hanbal na, oy, bid'a yan. Sumubra ka na sa 70. Sumubra ka na sa 100 na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung ginawa, hindi yung sinabi sa kanya ni Ahmad bin Hanbal. Ang tanong lang sa kanya ni Ahmad bin Hanbal, ya Sheikh, nakita ko po na madalas kayo nag-istighfar. Ano pong mayroon diyan? Yun lang, gusto lang tanungin, ano bang nakukuha niyang benepisyo? Sabi niya, Imam, lahat ng hiniling ko sa Allah, binigay na niya. Mula nung binibigkas ko ang astaghfirullah, astaghfirullah. Isa na lang ang hindi pa niya naibibigay sa akin. Sabi niya, pwede ko bang malaman yung isa na yan na hindi pa niya naibibigay sa iyo? Sabi niya, ang makasalamuha ko at makita ko po si Ahmad bin Hanbal. Hindi niya alam na si Ahmad bin Hanbal, yan yung nagtatanong sa kanya. Yung binigay sa kanya ng Allah. Subhanallah. Kita niyo mga kapatid? Yan pong original. Yan po ang original One Unlimited. Okay? Ngayon, mamaya po mga kapatid, maghintay po kayo kasi sasagutin po natin yung mga may mga takdang binibigkas at mga takdang bilang. Sasagutin natin mamaya inshallah. Basta maghintay lang po muna kayo. Kunin muna natin ang mga original na hatol tungkol po sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Isa sa mga dalil, isa sa mga katibayan na unlimited sa hadith, yung binanggit ko sa inyo kanina, at ilan pa sa katibayan, anna rajulan qala ya Rasulullah. Isang lalaki ang nagsabi, ya Rasulullah, uso ng Allah. Inna shara'i al-Islami kad kasurat alayya. Ya Rasulullah, ang mga kautusan, mga batas, mga gawain sa Islam ay masyado nang marami. Sabi niya, nahihirapan na akong gawin ito. Paakhbirni bi shay'in atasabbatu bihi. Paakhbirni bi shay'in atasabbatu bihi. Sabi niya, ya Rasulullah, dahil masyadong marami ang kautusan, mga pagsamba, mga ipinag-utos, ya Rasulullah, pwede mo ba akong turuan ng isang bagay na ito na lang ang panghahawakan ko, sabi niya, na para hindi ako mahirapan? Pwede mo ba akong turuan, ya Rasulullah, ng isang bagay na panghahawakan ko, sabi niya, na hindi ako mahirapan, na hindi lang ito ang focus ko, yung mga pagsamba na iyan? Atamassaku bihi. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Ang sabi ng propeta, dapat hindi magiging tuyo ang dila mo sa pag-alala sa Allah. Ibig sabihin, dalasan mo ang pagdikir. Hindi sa sinabihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magdikir ka ng 100 lang, 1,000 lang, 100,000. Hindi sa sinabihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi sa kanya ng propeta, huwag mong hayaan ang dila mo na magiging tuyo. Kinakailangan palaging basa yan sa pag-alala sa Allah. Ibig sabihin, umaga at hapon, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. At silang umaalala sa Allah habang sila ay nakatayo, nakaupo, habang sila ay nakahiga. Walang limit. Yan ang original ng pag-alala sa Allah. Inshallah, malinaw po sa inyo mga kapatid na ang pag-alala sa Allah ay unlimited. Okay. Ngayon, dadako tayo sa tinatawag na, kasi nahati kasi ang adhkar, ang pag-alala sa Allah, tinatawag na al-adhkar al-muqayyada at ang adhkar al-mutlaqah. So dalawa po ang uri ng pag-alala sa Allah. So nauna ko pong tinalakay sa inyo at binanggit ko po sa inyo na original po talaga ay unlimited. Kaya lang, hinati pa rin ng ating mga ulama ang pag-alala sa Allah sa dalawa. Merong al-adhkar al-muqayyada at al-adhkar al-mutlaqah. Adhkar al-muqayyada, ito yung mga dhikr na may bilang at may oras. Ang halimbawa, pagkatapos ng sala. Pagkatapos ng sala, sasabihin natin, astaghfirullah. Sa halimbawa, pagkatapos ko magsala, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ngayon, pagkatapos ko magdikir,
Ay pagkatapos kong magsalam, ay sasabihin kong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Hanggang sa dumating ako sa 33 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Then, alhamdulillah, alhamdulillah. Ang tanong dito, o kaya yung mga adkarus sabah, yung mga binabasa sa umaga at binabasa sa hapon, kung dagdagan ko yan, matatawag ba itong bid'ah? Ito yung gustong itanong sa akin nung nag-request ng video na ito. Kung sakaling dagdagan niya, Sheikh, ya Ustad, kung sakaling dagdagan ko yung 33, gawin kong 34, matatawag ba itong bid'ah? Take note, hindi po nagkasundo ang ating mga ulama kaugnay sa mga adkar na ito na kung dadagdagan mo ay matatawag na bid'ah. Kaya lang, sabi ko nga, mayroon sa mga ulama ang nagsabi na kung ano ang itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mga muqayyada na may oras at bilang ay hindi nyo po pwedeng dagdagan. Dahil matatawag daw itong bid'ah. Ito ba ay napagkasunduan ng ating mga ulama? Hindi po ito napagkasunduan ng ating mga ulama na kapag naging 34 ang bilang ay matatawag ng bid'ah. Pero may nagsabi na ito po ay bid'ah. Pero para po sa akin, lalong-lalo na po yung mga binabasa po pagkatapos po ng sala at yung takdang bilang na yan na 33 at saka yung mga binabasa po sa umaga at saka sa hapon, wag na po nating dagdagan. Yun pong pinakamainam. Sabi nga ni Imam Al-Qarrafi, rahimahullah, nabanggit sa kanyang libro na Al-Furu' na pag daw dinagdagan mo yung bilang na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito daw ay tanda na su'ul adab. Ikaw daw ay walang respeto sa Allah. Bakit? Din sinabi na ng 33, dagdagan mo pa. Sinabi na daw na 33, ba't mo pa dadagdagan? Para daw siyang gamot. Para siyang gamot na kapag dinagdagan mo, ang sinabi ng doktor o resita ng doktor sa'yo, فَإِنَّهُ يَصِيرُ دَوَاءً. إِذَا زِدْتَ الدَّوَاء عَلَى قَانُونِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ دَوَاءً. Ayon sa makna ng kahulugan na sinabi ni Imam Al-Qarrafi, isa sa mga scholar ng Malikiya, na kapag daw dinagdagan mo daw yung bilang at para daw yung susi na dinagdagan mo ang kanyang ngipin. Na kapag ka ang susi, dinagdagan mo ng ngipin, hindi siya makakabukas. Yan ang sinabi ni Imam Al-Qarrafi, rahimahullah. So, ganun pa man mga kapatid, ang payo ko po sa inyo, kung yung mga adkar na binabanggit pagkatapos ng sala, na 33, wag na po nating dagdagan para po makalabas po tayo sa opinion ng ating mga ulama. Mayroon naman nagsabi na walang problema na dagdagan mo yan. May nagsabi po na wala pong problema na dagdagan mo yan. Gusto ko sanang basahin yung mga opinion ng ating mga eskolar dito, pero dahil siguro masyado na mahaba, baka mamaya ay mapahaba masyado. So, hindi ko alam kung okay lang sa inyo na babasahin natin ang opinion ng ating mga eskolar dito. So, ilan sa mga nagpahintulot dito na basahin o dagdagan ay hindi ako nagkakamali, si Ibn Hajar al-Haytami, na walang problema na dagdagan natin ang bilang. So, okay. Sabi ko nga, hindi po napagkasunod nito ng mga eskolar. Ngayon, yung mga subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, na binanggit ng propeta na ang ganito kadami, hindi po ito nangangahulugan na hindi mo na pwedeng dagdagan yan. Yan po ang pagkaunawa po ng iba. So, halimbawa, basahin natin ha. Actually, meron pang dalil na sino mang makagawa ng ganito o malalagpasan niya yun ang mas mainam ang kanya nagawa. Basahin natin ha. Yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol po sa bagay na ito. Halimbawa, simulan natin yung hadith. Man qala subhanallahi 100 marratin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha kana afdalu min 100 badana. Ang sinuman, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabihin niya, ang subhanallah ng 100 beses. Ang sabi ng propeta, ang sinuman na ang mabanggit niya ang subhanallah na 1 beses qabla tulu'i syams, bago sumikat ang araw. Ibig sabihin after fajr. Wa qabla ghurubiha, at bago lumubog yung araw, ay mas mainam kaysa nag-alay ka ng 100 kamilyo.
Ang tanong dito, ito bang isang daan hindi ko pwedeng lagpasan? Hindi po ito katibayan. Hindi po ito katibayan na hanggang isang daan ka na. Kundi binanggit lang sa iyo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ka umabot ka ng ganyang kadami na pag-alala sa kanya ng subhanallah, mayroon kang isang daang kamil na inalay. Ibig sabihin, pag dinagdagan mo pa yan, another na isang daang kamil. Hindi po ito nangangahulugan na hanggang dyan lang po ang bilang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung mga bagay na mga ganitong mga dhikr na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, napakarami nito. Napakarami ng dhikr na sinabi ng propeta na 4 na bisis, 100 bisis, 10 bisis, may mga dalil po na ganyan, mga katibayan. Hindi po ito nangangahulugan na hindi niyo po pwedeng sobrahan at magiging bid'a na po kapag sumubra po kayo dyan. Alam natin o alam ko at meron sa mga scholar natin na hindi natin pwedeng sobrahan yun. Pero ito po kasi pangkalahatan po kasi ito eh. Ito po ay kabilang po sa al-adkar al-amma o al-adkar al-mutlaqah. So, walang problema na madagdagan po natin ang mga bilang na ito. Halimbawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nag-istighfar siya sa isang araw ng 70 to 100, hindi po nangahulugan na hindi po natin pwedeng sobrahan yon. Pwede po natin sumobra diyan, mga kapatid, wala pong bilang yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga dalil na kumbaga wala pong limit talaga, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Sa bawat tasbih, subhanallah, subhanallah, sadaqah, kawang gawa. Wa kullu tahmidatin, alhamdulillah, sadaqah. Wa kullu tahlilatin, sadaqah. Sasabihin mong la ilaha illallah, sadaqah. Wa kullu takbiratin, Allahu akbar, sadaqah. Walang binanggit ang propeta na dami. Sa ibang hadis, 100 pag nabanggit mo yung ganito ang gantimpala. So, isa lang malinaw po, mga kapatid. Kapag may nabasa kayong hadith na nagsasabi na ang sino man makapagbigkas ng ganito kadami, hindi po ito nangangahulugan na hanggang dyan lang po kayo at hindi po kayo pwede lumagpas. Pwede niyo pong dagdagan. At hindi po yun bid'ah. Yun lang pong iwasan lang po natin, yung pong mga adkar pagkatapos po ng sala. At yung mga binibigkas po sa umaga at saka sa hapon. Yung mga adkar po na pangkalahatan, na ito pong gantimpala, kapag nagawa mo, wala pong problema na higitan po natin ang bilang nito. At halimbawa, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ang sino man na mabanggit niya ang subhanallah wa bihamdihi ay tatamnan siya ng Allah ng isang puno ng tamar sa paraiso. Subhanallah wa bihamdihi, isang beses mo lang masabi yan, isang puno ng tamar ang itatanim sa iyo ng Allah sa paraiso. Hindi nangangahulugan na sa isang araw, isang tamar lang. Hindi po sinabi doon sa hadith na dapat isang tamar lang. Ang Allah makapangyarihan, ang Allah kahit unlimited. Huwag mo sabihin na hindi yan kagaya ng amo mo na limited lang yung sahod niya. Hindi mo pwede sobrahan yung kuras mo. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, unlimited ang kanyang kapangyarihan at kayamanan. Kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit 1,000,000 ka pang magsabi ng subhanallah wa bihamdihi, 1,000,000 na tamar itatanim sa iyo ng Allah sa paraiso. Huwag mo sabihin na isa lang kasi ang binanggit dito isang tamar lang isang araw. Hindi po sinabi dito sa hadith na isang tamar lang ang itatanim mo. Kaya mo magtanim na marami, ang Allah ang magbibigay, hindi po yung amo mo. Kung yung amo mo ang magbibigay sa iyo, talagang limited lang talaga kaya niyan. Pag sinabi ng amo mo, magtanim ka ng ganito, itong gantimpala mo, sasabihin ng amo, tapos sinobrahan mo yun, pagagalitan ka ng amo mo, sasabihin ng amo mo, sabi ko sa 100 lang, ba't mo ginawang 1,000? Wala akong pera. Tao yan. Ang Allah, wag mong iparehas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka laki. Unlimited ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag natin kuriputan ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming adkar, mga kapatid, na kapag sumubra tayo doon, ay napakalaki ng gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga sinabi siya na kapag umabot ka ng ganito, halimbawa, sabihin natin bigyan natin ng halimbawa. Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin kana kaman ataka 4 anfusin min waladi adam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kapag ka nabigkas mo yan ng 10 beses, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, para ka nagpalaya ng 4 na tao mula sa angkan ni Ismail. 10 beses lang. Hindi sinabi ng propeta na wag mo nang lagpasan yung 10 beses. Pwede mo siyang lagpasan. Ibig sabihin, every 10 dhikr na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in. Yun ang gantimpala mo. Gusto mong dagdagan mo.
para mas marami kang mailigtas na buhay. So inshallah malinaw po mga kapatid yung tungkol sa usapin na ito. Wala pong bid'a kapag hinigitan mo yung bilang na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kagaya ng mga binanggit ko po sa inyo. Maliban po sa mga adkar sabah at yung mga pag-alala sa umaga, asbahna, wa asbahan mulku lillah, amsayna, wa amsal mulku lillah, wag mo nang dagdagan yun. At kagaya rin po ng mga adkar pagkatapos ng sala, wag nating dagdagan. Kasi po, yan po yung mga dhikr na talagang tukoy na po siya at hindi na po pwedeng bawasan at hindi na po pwedeng dagdagan. Pero yung mga binanggit ng propeta na kapag nabanggit po ito ang gantimpala, wala pong problema na dagdagan po natin ito mga kapatid. Inshallah malinaw po mga kapatid, pasensya na po at napahaba po natin ang ating lecture ngayon. At ngayon kung sakali po na may katanungan, pwede na po tumanggap ng tanong. Okay? So inshallah malinaw po ang pinag-usapan natin ngayon at naway marami po kayong natutunan sa tinalaki ko po sa araw na ito. Wallahu a'lam. Yan. Tama. Tama po, Sister Wafa, magkakaroon na kayo ng hasyenda, ng tamar, pagka madalas kayo magsasabi ng subhanallahi wa bihamdihi sa kabilang buhay. Yan. Dito, balikan ko po yung tanong. Mayroong yata nagtanong kanina. Actually yung tanong dito walang connection sa topic ko. Pero basahin ko na lang kasi siyempre karapatan din ni brother na magtanong. Ni sister yata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. May tanong ako. Kung halimbawa, hindi ako nakapag-sunna ng duhur, ano invalid ba ang sala? Sunna ng duhur, pero lahat ng subo, maghrib at isya ay sunna. Ang sunna po, take note po mga kapatid, pag sinabi pong sunna, voluntaryo lang po at hindi po siya obligado. Voluntaryo lang po, sister. Kahit na hindi niyo po may sagawa, lahat ng sunna, tanggap po ang inyong sala. Halimbawa, 5 sala lang po ang inyong isasagawa, tanggap po yan. Dagdag lang naman itong mga sunna na ito na makakatulong po sa atin sa kabilang buhay na kapag kinulang po yung mga sala natin at nagkaroon po tayo ng utang, ito po yung pambayad. At hindi po ito inobliga sa atin ng mga sunna na ito. Inshallah malinaw po, sister. Wallahu a'lam. Dito wala rin koneksyon. Pero okay lang, sasagutin natin. Si Kumini Oto. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede ba pag dhikr halimbawa hindi ka nakapag-wudu, nahawakan mo ang masinang bahagi ng katawan? Okay? Halimbawa hindi ka nakapag-wudu, nahawakan mo. Ang pag-dhikr, mga kapatid, yung pagsabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hindi po kinakailangan na nakapag-wudu po tayo. Hindi po kondisyon na pag ikaw ay nagdidikir at nagdudua ay kinakailangan nakapag-wudu po tayo. Okay? So, malinaw po mga kapatid na wala po problema, sister, kahit na nahawakan. Pero wag naman yung habang nagdidikir ka ay nakahawak ka sa iyong ano ba itong hinahawakan niya? Maselang bahagi ng katawan. Wag naman yung habang nagdidikir ay nakahawak ka doon. Yan. So, yun ay kakulangan ng respeto sa Allah subhanahu wa ta'ala habang nagdidikir ay nakahawak doon. So, magdikir ay hindi obligado na nakapag-wudu. At ang pinakamainam at ang sunna ay pagka tayo mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakapag-wudu. Wallahu a'lam. Okay, sunna po ba? Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunna po ba sa dasal na pag magdikir din po, sasabi pa din po ng astagfirullah. Yan po ang sunnah. Pagkatapos po ng sala, magdikir ka agad ng 3 astagfirullah. Yan po ang nabanggit sa hadith. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Yan po ang sunnah. Yan po ang sunnah pagkatapos po ng obligadong sala. Sheikh, valid po ba ang dhikr kutro niyat? Valid. Valid po ang dhikr sa ating niyat. Pero ang dhikr, mga kapatid, ang puso po ay nagdidikir. Pero ang dhikr po ay dapat po binibigkas. Yun po ang itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka rataban min dhikrillah. Dapat ay hindi matutuyo ang dila mo sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat po ang dhikr po ay binibigkas at hindi po sinasa puso. Okay, so malinaw po kapatid. So, pakishare na lang po yung video na to para po makarating din po sa mga kapatid natin na gusto pong magpalawak ng kanilang kaalaman. At pasensya na po kayo mga kapatid kung minsan po pag ako po nagla-live ay kung mapapansin nyo po, pinapalawak ko po masyado. Hindi ko po layunin dito na lituin po kayo.
Ang layunin ko lang po dito ay mapalawak po ang inyong kaalaman, magkaroon po kayo ng kaalaman sa pagkakaroon po ng opinyon ng ating mga scholar at yung mga kanilang katibayan. At ganun pa man, kabuuan pa rin, binibigyan ko pa rin po ng conclusion. At pinipili ko pa rin po kung saan po yung pinakamatibay, at least po, may iwasan po masyado yung pakikipagdebate. Ito, may tanong daw si Sister. Ustad, paano po gumamit sa kamay pagpasde? Ito po, ganito po. Ito po, bilangin mo lang. Actually, pag binibilang ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Then babalik ako. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, alam niyo kapatid, ang ginagawa ko po, pag nagbibilang po ako ng 33, ito hanggang sa taas. Dito isa lang po, dito lang po ako, ito lang po binibilang ko sa aking ano bang tawag dito, sa thumb. Dito po. Ito lang po yung sinasama ko. Lahat po yung dito, kinukuha ko po lahat hanggang taas. Then babalik ako. Ang total po niyan 33. Ganito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, tingnan, kinukumpleto ko. Maliban dito, nawala tuloy ako. 17 yata. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nakita nyo kung paano? So, ganyan po ako magbilang pag sa kamay po. Yung dito, isa lang po yung bibilangin ko po. So, 33 po ang total yan. Kapag katapos ko ng sala, madali lang. Ibalik mo lang. Total na po na. Kahit hindi mo na bilangin yan, basta alam mo na sa daliri mo. 33 agad yan. Okay? So, inshallah malinaw po, Sister Zinaida. Okay, so dito, Ustad, ibig ko po sabihin ay yung sunnah na dasal tulad po ng tahajjud at iba pa po na sunnah. Ano ba yung tanong mo kasi? Hindi ko po na ano. Ustad, sunnah po ba sa dasal magdikir? Hindi po nabanggit ang katibayan, Sister Fatima, sa sunnah, sa tahajjud po. Hindi po nabanggit na magdidikir po tayo kagaya po ng pagdidikir na binanggit ko po kanina. So automatic na po yan, ay pagkatapos po ay pwede na po tayong magdua. Okay? Fatima, Melanie, solid. Ang mga dhikr na binanggit po kanina ay yun po ay sa mga obligadong sala. Wallahu a'lam. Inshallah malinaw po, sister. Okay, so inshallah mga kapatid, hanggang dito na lamang. Pasensya na po kayo kung medyo napahaba po ang ating live lecture ngayon. At sana po ay marami po kayo napulot na kaalaman at pakishare nyo na lang po ang video na to para po makarating din po sa iba mga kapatid natin na gusto pong malaman ang batas ng mga tinalakay natin sa araw na ito. So hanggang dito na lamang. Paalam na po ako sa inyo. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.